Isang magandang umaga mga kariban at mga kababayan. Andito na naman po tayo para po pag-usapan naman ang tungkol sa flood control projects. Mga ghost projects mga kababayan na kung saan nai-involve itong napakalaking kontraktor nung panahon ni Digong Duterte, itong Diskaya couple mga kaibigan. Yan. Bago pang lahat, palakpakan po natin ang ating mga viewers dyan. Marami pong salamat sa panunood sa atin pong mga videos. Sana po ipagpatuloy po nyo ang pagsuporta sa ating maliit pong channel. Yan. Mga kababayan, hindi po tayo naniniwala yung clinic claim ng mga Duterte, lalo na po itong si Pulong, na wala pong flood control or ghost projects sa Davao City. Wala pong illegal, wala pong ghost projects. Yan po ang kiniklaim ni Pulong mga kababayan. Pero ang latest, kalalabas lang po, napag-alaman ni Secretary Vince, yan, Dizon, na meron ngang ghost project sa Davao region. Kaya hindi tayo maniniwala sa pinakakalat o pinagmamayabang ng mga Duterte na walang ghost project sa Davao region, mga kababayan. Hindi tayo maniniwala dyan. Lalo na nakaupo ang kanyang ama, nakaupo ang kanyang tatay. Of course, sinamantala niya yan dahil walang mag-audit sa kanya, walang maglalakas loob para pigilan siya. Kaya pwede niyang gawin ang lahat. At sigurado na sa panahon ng Pangulong o dating Pangulong Digong, marami pong mga budget insertions. Mas marami pa pong mga illegal na proyekto na nangyari noon. Mga substandard projects, mga ghost projects, at paborito po nila itong flood control. Alam niyo po itong si Congressman Pulong Duterte, in 3 years, nagkaroon po siya ng 51 billion sa distrito niya. Ang tanong, saan po niya yan pinunta? Well, in fact, hanggang ngayon, binabaha pa rin, kunting ulan lang. Binabaha, lalo na po ang Davao City, ang Davao region. Wala pong proof na nagamit ngayang pera na yan sapagkat hanggang ngayon, lagi pa rin silang binabangungot dahil kunting ulan lang. Abay, baha na kaagad mga kababayan. Kaya, mga kababayan, ito lang ay tip of the iceberg itong nakita ni Secretary Vince. Sigurado po tayo na marami at marami pa po silang mauungkat. I hope mga kababayan na maging fair, neutral, itong independent, itong body na to, investigating body na to. Sana wala silang papanigan, dapat maging fair sila itong sina Magalong at mga kasamahan para po once and for all, mailantad kung sino po itong mga kurakot. Alam kong marami po, hindi lang po sila Saldico, sila mga senador, Jinggoy, Escudero, Villanueva, alam kong marami pa po dyan. At now, na-involved na ang pangalan is former Senator Nancy Binay, mga kababayan. Marami po, mula sa taas hanggang sa baba, sa mga kongresista, hanggang sa mga mayor pababa. Siguradong marami pong nakinabang, lalong-lalo na po sa taong 2016 hanggang 2022, panahon ng past administration. Mga kababayan, hindi pa safe tong panahon ni Digong. Siguradong maraming pa pong makakalkal dyan. Marami pa pong lilitaw dyan, mga kababayan. Sana ipagpatuloy nila. Sana itong investigasyon na ito ay hindi lang investigasyon. Dapat may accountability, dapat merong makasuhan,
dapat merong makulong para po maging leksyon sa lahat at matakot in the future ang mga public servants na gumawa ng kalokohan gaya po ng mga pagnanakaw sa mga flood control funds, mga kababayan. Tutukan po natin ang mga ito, mga kababayan. Lalong-lalo na po yung 51 billion na yan. Dapat i-find out po nila kung saan po napunta ang breakdown ng 51 billion ni Pulong Duterte, mga kababayan. So, sama-sama po tayo sa paghahanap kung sino po itong mga kurakot na ito. Marami po sila. Dapat damay-damay na. Laglagan na po sila ngayon. Yan pa ang nangyayari. Damay-damay na at na nagsisipaglaglagan na po sila. Kaya maging watchful po tayo, lalo na po sa ating mga lugar. Kung meron po kayong alam na mga maanumalyang mga proyekto, dapat i-report po natin yan. Nang maaksyonan or makita po, maimbestigahan. By the way, mga kababayan, itong project po nila Diskaya, ito po ay sa Davao Occidental. Yan, ito po yung pinuntahan nila Magalong at Dizon para po imbestigahan. And ito pong project na ito, dapat noong 2022 pa po natapos. Pero hinahabol po nila. Ngayon lang po nila ginagawa yung proyekto na to. Tapos na lahat ng mga papeles niya. Ngayon lang po nila ginagawa. Sapagkat mahuhuli sila o nadiskubre na ginagawa pa lang, it's underway, dapat noong 2022 pa po natapos ang project na ito. Kaya, mga kababayan, umaksyon po tayo. Kailangan po nating dikdikin itong mga kurakot na to. Kailangan po nating i-reveal sa public itong mga kurakot na to. Meron po tayong karapatang ipagsigawan kung sino po yung mga yan para po mabigyan ng leksyon at maparusahan sapagkat ito ay pera ng taong bayan. Taxes, ito po yung lifeblood of a nation na nare-remember ko pa yan. When I was in elementary, yan, pinapag-aaralan po natin about itong mga taxes na to. That taxes, ito ang lifeblood of a nation. Kung walang mga taxes, mga kababayan, wala tayong gagamitin para sa ating mga pangangailangan sa ating buong bansa. Eh, ang nangyayari, mga kababayan, kinakain po ng mga politikong buhaya mga taxes na to. Na imbis na ang mga Pilipino, ang mga mamamayan ang nakikinabang, wala po ang nakikinabang dyan yung pong mga mangilan-ngilan ng mga kurakot, mga patabaing baboy, mga buhaya po. Mga buhaya na nasa atin pong gobyerno. Unfortunately, mga kababayan, sila po ang binoboto natin. Kaya once again, maging matalino, huwag magpakabobo during election time. Piliin po natin itong wala pong mga records ng korupsyon. Dapat maging matalino tayo, mga kababayan. Panahon na para ayusin ang ating gobyerno, panahon na para panagutin itong pong mga kurakot na mga ito. Mayaman sana ang Pilipinas, napakaganda sana ang ating bansa kung hindi po kinakain ng mga kurap ang pera ng bayan. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Maraming pong salamat sa panunood.